So, ito na nga guys, yung barbecue. Ayan. Yung lasa rin yung lasa nito. Ang sarap. Guys, sasarap kami sa mga pagkain. Na-stuck kami sa kainan. Kain na lang. Guys, nandito na kami sa band na sinasabi nila. Ayan, kitang-kita na dito yung pearl. Kasi, grabe yung design nito, guys. Nihaw, dito kayo ngayon sa labas ng hotel namin at pauwi na kami papuntang Shanghai. Since 24 hours nga lang pala kami dito. Ayan, nag-aantay namin ng Didi papuntang airport. Ito pala itsura ng hotel namin. Ayan, parang convenience store yung pinakalabi niya. Pero sa kabilang building pa siya. Guys, yan, pupunta na kami sa airport. Guangzhou Baiyun International Airport. Magbubook kami ng Didi. And titingnan natin kung magkano ay nang gagastos dito. Di nyo na Terminal 2. Di nyo na kailangan mag-download ng Didi app kasi sa mismong Alipay is makakita na. Ayan, lalabas siya agad dito. Makikita mo may ride sharing, fixed price. Mag-ingat kayo dito guys kasi yung iba may nakalagay dito na premium. And minsan ang laki ng sinisingil nila. So ito, titingnan mo lang dito. Na-scam siya kahapon. Kukunin nyo yung fixed price guys para hindi siya nagbabago. So ayun, tayo. Mabilis lang naman mag-book dito. Ewan ko lang ngayon pero kahapon mabilis lang siya. Ayun, meron na siya agad. How much na? Ayun, 55 yuan, 0.3 yung babayaran natin from dito to airport. Ang oras nga pala ng biyahe is 1 hour. Doon, ano masasabi mo? Sa Guangzhou. Pagod na pagod kami. Di na kami nakalibot kahapon guys kasi natulog sila. Mga nakalib bago ng flight. Sila pa yung mga napagod agad. Wala eh, baguan eh. Kahit ikaw ang sabi na wag ka tayo pumunta na Oo. Doon sa ako bumaba pa ako, tinanong pa kita. Dapat tayo, ginising ako, sabi ko gising ko po sa Ate Mark, sabi niya wag na. Talog na Kaya eh. narinig ko yun, kaya sabi ko, sige wag ka tayo lumabas. Didi namin. 写到右手正派，右手看到人，不跟扶手来吗？ Okay, andito naman kami ngayon sa Guangzhou Airport. And alas 6:30 na ng umaga. Hanap tayo ngayon ng makakainan and papakita ko sa inyo ano naman yung itsura ng Guangzhou Airport. Actually guys, malaki siya, maganda. Meron ditong Louis Vuitton pero sarado pa. Ayan, yung itsura na. Nakapasok na nga pala kami sa loob. Nakalagpas na kami ng immigration. So nagtitingin-tingin na lang kami ng makakainan dito. Kung i-compare ko siya, itong airport na ito is may hawig sa airport ng Korea. No? Korea. Korea No, Korea. Ay, kilala ko to ah. Ito yung palabas na nagpanggap siyang Ay, hindi siya nagpanggap yung role na doon yung parang may siya. Yung kamay niya, naggaganon-ganon. Siya yun. Ganun. San yata yung pangalan ng movie. Eh, siya yun yung doon. Sure ako. Marami siyang reels sa TikTok eh. Hello guys. Hello guys, nag-ayos ka lang ng buhok mo guys. Magnet. Kasi kahapon dapat pupunta kami ng mga around alas 9 ng gabi. Mas natulog ka lang. Sabi nila, matutulog lang daw sila ng konti. 30 minutes lang. Umabot na ng 1 hour guys. Tulog na sila. Wow. Si Dudes gumising eh. Pinatay lang yung alarm. Nirecord ko sinabi mo. Ito yung tsura ng losa nila. 186 yuan. Merong dried chicken. 198 yuan. Ayan.
Ito, potato steak. 10 yuan lang. Kung nagugutom kayo, pwede kayong kumain. Mura lang naman yan. Ayan. 26 pesos. Beef yan nata. Ayan, jerky. Ayun, jerky yung tawag sa kanya. Mga drinks. Ayan. Meron pa dito, ito. Hindi ko nga lang mabasa yung nakasulat. Ito, sure ako Minute Maid to. Minute Maid. Ito, 38 yuan. Para siyang cookies. Jerky. Ferrero nila 190 yuan. Wala kaming nakitang magnet, guys. Puro pang pasalubong itong mga to. Ito. 318 yuan. Ito. Ito si piling ko ipapainit nila to. Ano kaya to? 10 yuan siya. I think it's... Ayan. So wala kami nakitang magnet, guys. Bibili na lang akong drinks dito. Kaming kainan dito na hindi naman siya ganun kamahal. So affordable siya. Di katulad kahapon, wala kaming makainan, sobrang mamahal ang mga pagkain. So, actually, dito lang sa floor na yata, dito yung mga kainan. Dito sa baba is mga pasalubong. At sarado. Yeah, marami pang sarado ngayon. McDo daw. Natin, guys. Muna kami kasi mahaba-haba pa yung hihintayin namin. 3 hours pa yung available namin na time dito. And McDo yung napili namin. Tutry namin kung masarap ba. And wala pala sila dito mga rice. Kasi gusto sana rice eh. Pero puro mga burger lang sa sausage, ganun. Milk tea. Pero mainit yung milk tea nila. Nakapag-charge pala dito sa lamesa ng McDo nila dito. Ayan o. Papatong mo lang siya dito. Ayan. And ayun na siya. Charge na. So, in order ko guys is burger. Tapos, saan ba to? Hindi, hati-hati na lang tayo dyan. Check mo na. Itong hash brown. Ayan. Ano sa'yo? Burger. Anong klaseng burger yan? Ham and chicken. Tapos meron siyang ganito. That's it sa'yo? Congee. Only, tapos ito. Yan, yung drinks with coke na. Kasi mainit ba yung pinila yung gusto kong naman. Ano yan, Coke? Dito na kami sa plane papuntang Shanghai. Hintay na lang kami ng flight. Umandar yung train. So yeah, update ko kayo mamaya once na pagkarating namin doon para may pakita ko na sa inyo kung ano nga ba yung tsura ng airport ng Shanghai. Tapos kung ano yung mga kailangan nyo gawin pagdating nito. Meron ito. Meron, ayan. Hindi ko alam kung ano to. Tissue. Water. Para sila nito. Siguro ito yung may rice. Oh. Shanghai touchdown. Nandito na kami ngayon. Hintay ko lang yung mga kasama. Pero grabe. Sa China yata, is palaki yan ng airport. Ang laki guys. Ang daming space. Kasi naglagay kasi kami ng tracker sa maleta namin. And nakita ko na hanggang ngayon nasa Guangzhou pa rin yung maleta namin. Ay, ang sabi sa amin kanina sa immigration, ay kahapon sa immigration is dadirect na ng Shanghai yung maleta namin. So ngayon pa lang namin malalaman kung dumating ba dito yung maleta namin, nalobat lang ba yung tracker. So check natin, hintayin natin na babalikan ko kayo guys. Guys, eto na kami, nandito na kami sa mga luggage dyan.
So, check natin kung makikita natin free luggage. Kasi dun sa tracker, nakalagay Guangzhou pa rin. Ewan namin kung nalobat yun. Or talagang naiwan doon. Nakita mo yung sa'yo, Dods? Yung kalba? Saan yung nakatayo? Sa'yo. Ayun o. Yung naka-crop top. Ayun, ayun, Pati maleta na ayun guys, nakita namin yung maleta namin dito. So ayun, Dods, peke yung tracker mo. Hindi ka na lang. Kaso parang na-trap na ate. Andito na kami ngayon sa area ng Maglev. So ito try namin yung train na yun kasi parang nakikita ko na madalas din siyang napipicture sa mga vlog. Ito nga pala yung tsura ng station niya. Ayan, nakasulat naman Maglev, sundan nyo lang sa ano. May mga direction naman yung papunta dito. Ayan. Tapos, pwedeng kahit walk-in lang kayo or hindi nyo na siya ipa-reserve sa Klook, pwedeng mag-direct na kayo dito kasi kami magda-direct lang kami. Ayan. Ticket is 51. Bali 151 siya. Tatlo kasi kami. Sa mismong loob ng station ng Maglev, sa mga curious sa gustong makita, ganito yung tsura na. And gusto kasi namin makita yung pagdating, so hintayin namin yung next train. Pwede naman kung gusto nila subaka. No, maluwag naman siya. So may lagayan dito na ano, luggage. Ayan. Dito. So lalagyan namin dito. Ay, namin yung mga maleta namin doon. So kayo naghanap na kami ng number ng seats namin. Ito, number 14. Di lang na namin nakita yung ano, itsura ng train kasi nagmamadali si Dods. Charot. Parang ikaw yata yun. Gusto yata hintayin natin. Oo, bibidyohan ko ang sabi ko. Pwede mag-live tayo ulit. So ayun, may nakalagay dito 14.19 per 6, 0 kilometer. Makikita doon kung gaano siya kabilis. Mamaya check natin siya. Guys, umaandar na siya. 欢迎乘坐上海磁活列车。本次列车前方到达龙阳路站。上海磁活列车。 Guys, welcome back to my vlog. Andito kami ngayon sa Yuyuan Garden para mag-check ng mga pasalubong, mga kainan. And syempre, dahil malapit daw dito yung Daban, pumunta na rin kami doon. Pero ngayon, naglalakad-lakad muna kami. Ligaw lang kami ng konti, pero ito. Ayan yung itsura niya. And dito sa, pag dinire-diretso mo yata to is Daban na. So, try natin pasukin to. And pag bago ka palang makapasok dito, may mga nag-aalok na ng ano, picture. And depende sa inyo kung magpapapicture ba kayo. Ito na mismo yung loob niya. May mga hopya dito. Di ko sure, dito rin ba yung Nanjing Road, dudes? Yung sinasabi nila. Yan, sa may Daban daw pala yun. Ito na yung sikat na madalas na naipipicture sa mga vlog, sa mga movie. Ito yun, guys. Ang daming, kung ano-ano yung mga tinda dito. May mga tindahan ng gold, may pop bakery, may mga incense, and mga tea. So maglakad-lakad pa tayo. And makikita mo dito may mga naka-costume. Ayan sila. May mga photographer din na mag-o-offer sa'yo ng picture. Ewan ko lang kung magkano siya, guys.
Ito, may Croc Wancho. Itsura ng Yuyuan Market. Alam ko pag gabi umiilaw to eh. Pero ngayon kasi is alas 5 pa lang and maliwanag pa guys. Ito yung mga makikita nyo. Saan tayo? Kanta. Ito naman, ewan ko Xiaolongbao ba ito o Siopaw? Xiaolongbao pa lang, ayan. Tapos squid. Tanghulo. Loob ng anta. Ito naman sa mga gusto ng pampalamig muna. Actually guys, at 26 degrees ngayon and hindi siya ganun kainit tulad ng ine-expect namin. And hindi kami masyadong pinagpapawisan kasi makulimlim. Pero malamig siya guys. Actually parang di nga 26 degrees to, yung mga nasa 23 lang siguro kasi mahangin. Ito guys, mga souvenir. Ayan. Parang dulo na yata ito narating namin. So babalik na kami. So try natin doon. So guys, nandito kami ngayon sa, di ko alam kung anong tawag sa store na to. Pero ang lalaki ng mga barbecue niya. Parang di barbecue to guys, espada to. Dito barbecue. So ayun, tikman natin kung masarap. Niluluto na ni Kuya sa grill. Ayun yung grill na ginagamit niya. And ito yung price niya. Ayan, 35 yuan. Ito hindi namin alam kung ano to. And may bumili rin kami nito. Ayan. And doon nila niluluto. Medyo mag-aamay usok nga lang kayo dito guys. Dahil ayun o, doon lumalabas yung usok na. And dito mo i-scan yung bayad. Kay Kuya. I-order mo muna doon. Tapos at saka mo babayaran dito. Pwedeng Alipay, pwedeng WeChat. Di ko alam yung kulay red. Pwedeng Gcash. Dito naman sa area nito yung sunod-sunod yung mga kainan. Meron ditong mga fruits, ice cream, and eto naman yung barbecuean ulit. And sa loob nito is punong-puno ng mga kainan din at iba't ibang klase guys. Ito yung mga makikita nyo. Ayan, di ko alam kung anong tawag, 28 yuan, 20 yuan, ito pa. Sunod-sunod guys, magsasawa kayo dito. Sure akong lalabas kayo ng busog. Sa lugar na to. Ayan. Tapos meron din sila place na pwede mong pagkainan dito. Ito. Ayan, meron pa doon guys. Ikutin lang muna natin. Ito, may mga noodles dito. Ayan. Ewan ko kung dito mo rin mabibili yung rabbit na kinakain na niluto. Meron dito ang fried rice. Ano kayo bilog na yun? Ito, soup. Tapos ayun ulit. Sikat yata talaga dito yung malaking barbecue. Ayan. So, babalik muna tayo doon. Kunin natin yung in-order natin. So, ito na nga guys yung barbecue. Ayan. Ang haba oh. Kasi ang haba ng braso. Tapos ito naman yung puset. O, so puntahan na natin yung siduds. Nagtitingin kasi siya na pagkain doon. Ayun na. Di ba natin pwedeng kain na ba naglalakad? Okay, anong masasabi mo sa lasa? Tingnan mo muna. Comment?
Chinese. Nasa sa'yo. Doon sigaw, ano masasabi mo dyan? Matigas? Ayun po, binabash po ni Dudes. Ako. So ayun, tikman na natin siya guys. Maubos ba natin to? Ay, malambot siya. Sa mga pagkain, na-stuck kami sa kainan. Kain na lang kami ng kain. Grab. Tapos, bumili pa kami nito. Drinks. 2. Kaya bumili pa kami nun. Nag-food trip na lang kami, hindi na kami naglimot. Anghang? Anong lasa? Harap? Doon ikaw? Pandan yung lasa? Ako ninintay ko sa akin. Harap? Sulit to guys. 30 yuan lang. Busog na kayo, isang piraso lang. Isang stick. So ito naman yung kinakain ko ngayon, egg tart guys. Ibang klase rin yung lasa nito, ang sarap. Medyo kabig niya yung lasa ng nasa Macau. Siguro mas light lang ng konti yung lasa nito. Cheers! Ito naman guys, sininam namin yan is lemonade. Masim siya. Pero goods pa rin. 23 yuan. Nakita na namin yung hinahanap namin ngayon siya guys. And medyo madilim na. Time check. Mag-alas 7 na. Pero ayun nga, nakikita mo naman parang mag-alas 6 pa lang ng hapon. So tara na. Ubot na ulit tayo. Doon sa dulo doon, medyo marami pang sunod-sunod na parang night market yung makikita mo. Maraming mga tindahan. Pero wala sila sa loob ng building. Hello guys, nandito na kami malapit sa The Band. Actually, ito na mismo yung The Band. Nakikita namin dito yung pearl na sinasabi nila. Tapos sa bandang gawi doon naman yung sinasabi nilang European style na mga building or hotel. Ito yung itsura niya. Tatawid lang kami guys para mas makalapit kami dun sa pearl. And ewan ko lang kita dito pero ang ganda niya guys. Ayan, tawid tayo. Merong akyatan dito. Ayun, kita na ba? Oh, stoplight ulit. Ano kami ng pabango ko na? Sige. So yun, nakit tayo dito. Ayan, nakit tayo sa gawi dyan para makita natin yun. Di namin nakita yung Nanjing Road, pero baka sa gawi pa doon yun. Actually, yung vibe na to may pagka-vibe siya ng Hong Kong. Ayan guys, kita yung pearl. Ayan. Merong ferry dito. Alam ko ito yung ferry na or cruise na iikot ka around the area. Ayan yun. Band na sinasabi nila, ayan, kitang-kita na dito yung pearl. Kaso parang ang layo na sa video, pero ayun siya guys. Medyo maraming tao and mahirap humarap ng spot. Ayan, pero buti na lang dito sa part na to is medyo bakante. Pero pag pumunta kayo doon or doon sa kabila, kita nyo naman guys, sobrang daming tao. So ayun, kanina guys, wala pa siyang ilaw. Ngayon may ilaw na siya. And yung sinasabi nilang European style is, ayun, kita na rin siya, may ilaw na rin. Medyo lapitan natin para kita yung clock. Ayan. Pero iba rin talaga yung dating niya pag gabi. May ibang vibes din siya kapag maliwanag or may araw.
iba yung dating niya. Pero pag gabi, iba rin yung ganda niya, guys. Ayan. Yan yun naman. Palapit na kami dun sa European style. Di ko alam kasi tawag dito eh. Ano bang tawag dito? Ayan, French confession daw. And para makapag-picture din. And ayun yung sinasabi ko palang clock tuloy. Ferry na ililibot ka around the area para makita mo na mas maayos yung lugar. Mas na malapit guys, mas nakikita mo yung ganda ng lugar. Kaso, ang daming tao. Ayan, ito yung sasabi ko kanina, sobrang dami tao dito sa park na to. Lalo na nung nagdilim, ayun, sumindon na yung mga ilaw, ayan. Ganyan sila karami guys. So mahirap pumanap ng pwestuhan para makapag-selfie or makapagpa-picture dito. Kasi palaging may dadaan. Ayan. So bahala na kayong diskartehan na lang guys. Pero ayan, ganyan karami yung tao makikita nyo dito ng ganitong oras. Pero sabi sa isang napanood ko na vlog, kapag maaga daw mga around 7 a.m., 8 a.m., konti lang yung tao dito guys. Parang halos kayo lang din. So kung gusto nyo naman na for the picture lang talaga makita nyo yung The Van or itong European style na to, pumunta kayo ng mas maaga. Pero ganitong oras, kung bet nyo makita to, ayun nga lang, yun lang yung disadvantage na masyado maraming tao. Kaliwat kanan yung nagpipicture dito guys, hanggang ngayon naghanap para kami na spot para magkaroon ng magandang picture na background naman dito. Kaso ayun nga, mga ilang minutes na or mga 10 minutes na kami naglalakad pero ganun pa rin. So hintay-hintay lang tayo, tingin-tingin tayo ng magandang spots. Pero kung gusto nyo mas mapadali agad, nung makakaroon kayo agad ng magandang pwesto, magandang picture, maraming nag-o-offer dito na photographer. Hindi ko lang natanong kung magkano. Pero doon sure na magkakaroon kayo ng magandang picture at magandang pwesto. So ayun guys, naupo na lang muna kami at wala kaming makuha ng spot. Pero malapit na kami dito sa mismong European style na sinasabi nila. And maraming magandang pwedeng pagpapicturean. Ang problema lang is marami ding tao. Videoan kita maglalakad. Sige. Malapit na lang talaga kami ng sobrang lapit dito sa may daanan kasi wala talaga kaming makuwang pwesto. Pero so far dito sa part na to is makikita mo din naman ang buo. Actually sa angle na lang siguro ng camera. Punta na tayo sa Nanjing Road. Kakain doon kami ng Peking duck. So, search namin kung saan ba siya malapit. So, ito yung mga in-order namin is siyempre rice. Anong tawag dito doon? Ayun. And then, tumorder kami ng noodles. And siyempre ang Peking duck. Ito is, di ko alam. Para siyang bilo-bilo. Andito nga pala kami sa Nanjing Road. And lalagay ko na lang ito. Okay na yun. Thank you for watching guys. This is Chuggy. Have a good day and have a safe trip.